Bakit kaya naisipang ihulog ng isang lola ang kanyang apo galing sa fourth floor ng isang mall? Ito ang nakapangingilabot ng pangyayari sa Virginia, USA kung saan ang Pilipinang si Carmela de la Rosa ang may gawa. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Carmela de la Rosa ay isang naturalized US citizen na ipinanganak sa Pilipinas. Kasama ang kanyang asawa na si Leandro de la Rosa ay bumuo sila ng isang pamilya at nangarap ng isang masaganang buhay sa Fairfax County, Virginia. Sila ay nabiyayaan ng 2 anak, sina Kathleen at David. Naging magandang kanilang pamumuhay sa Amerika. May magandang trabaho, maayos na bahay at masayang pamilya. Ngunit nagsimula ang problema noong makaranas si Carmela ng depresyon. Noong taong 2000 ay namatay ang kanyang ama sa Pilipinas at hindi siya nakauwi dahil abala sa kanyang trabaho sa bangko at hindi niya maiwan ang mga anak niya na maliliit pa noon. Nalungkot ng husto si Carmela dahil siya ang bunso sa pamilya at paborito ng kanyang ama. How long have you suffered from depression? It started in 2000 when my father died. We were back home and he was just supposed to go to the hospital for a checkup. And he never came out after 7 days. It's like there was no closure. Mm-hmm. And I'm Papa's girl. Are you the oldest daughter? I'm the youngest. You're the baby? There's 6 of us. I have a sister. Okay. The second one and 4 boys. Ngunit nagpatuloy ang buhay sa Amerika dahil hindi ka naman maaaring magpaapekto sa iyong mga nararamdaman dahil kailangan magtrabaho upang mabuhay na maayos. Makalipas ang ilang taon, ang panganay na anak ng mag-asawa ay nakatapos na ng high school at pumasok sa George Mason University para sa kanyang kolehiyo at kumuha ng kursong tourism. Napakasaya ng buong pamilya ng panahong ito dahil unti-unti nang nabubuo ang pangarap ng mag-asawa para sa kanilang mga anak. Sa panahong ito, si Kathleen ay may boyfriend na rin, si James Ogdoc, ang kanyang high school sweetheart sa Bishop O'Connell High School sa Arlington. Ngunit noong 19 years old pa lamang at nasa second year college, si Kathleen ay nabuntis. Pero handa itong panagutan ni James at pakasalan si Kathleen. Ngunit parang gumuho ang mundo ni Carmela. Nasira ang kanyang mga pangarap para sa anak. Ayaw niyang matulad sa kanyang anak na hindi nakatapos ng kolehiyo. Ngunit wala na siyang magawa at tuluyang nag-asawa nang wala sa oras ang kanyang panganay noong 2008. At noong June ng taong ding yun ay ipinanganak ang apo ni Carmela na pinangalanang Angeline Ogdoc. Makalipas ang 1 taon kung akala niyong nakapag-move on na si Carmela sa nangyari sa kanyang anak dahil maganda naman ang naging buhay nito ay nagkakamali kayo. Dahil sa kanyang galit ay hindi man lang siya umattend sa first birthday ng kanyang nag-iisang apo. Simula noon nag-iba ang ugali ni Carmela. Naalala pa ng isang kaibigan ni Carmela na si Susan Bugay na nagbago ito dahil hindi na siya tulad ng dati na masayahin at makwento. Ibinulalas pa niya na hindi siya naging mabuting ina dahil sa maagang pagbubuntis ni Kathleen. Muling umatake ang depresyon ni Carmela kaya't nagbakasyon siya sandali at umuwi ng Pilipinas. Pero hindi ito nakatulong sa kanyang mga nararamdaman. Sinisisi niya ang sarili dahil sa maagang pag-aasawa ng anak. Naisip daw niya na 10 taon nakalipas ay napakaganda ng buhay nila noon, masagana at walang problema. Pero ngayon ay sunod-sunod na unos ang kanilang naranasan. Nawalan siya ng trabaho at nabaon pa sa utang. Sa katunayan, madalas na silang puntahan ng mga kolektor para singilin sa kanilang pagkakautang. Pagdating ng August 2010 ay nagtangka magpakamatay si Carmela. Uminom siya ng maraming sleeping pills upang wakasan na ang kanyang buhay, ngunit makalipas ang ilang oras galit na galit siyang nagising dahil hindi ito nagtagumpay. Dahil nga baon sa utang ay sinubukan niyang humanap ng trabaho, ngunit dahil na rin siguro sa kanyang edad ay hindi siya natatanggap. Kaya't noong September 2010, nagtangka muli siyang kitilin ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagmaneho ng mabilis pababa ng isang matarik na parte ng kalsada sa Shenandoah Mountains at magpahulog sa bangin. Ngunit agad siyang nasagip at nadala sa ospital.
Habang nasa ospital ay pinayuhan siya ng doktor na magpakonsulta sa isang psychiatrist. Sinunod niya ang payo ng mga ito at nakahanap naman siya ng isang psychiatrist sa Winchester. Dito ay niresetahan siya ng gamot na kailangang inumin para makatulong sa kanyang nararamdaman. Sa parehong buwang ding iyon ay nakatanggap siya ng tawag galing sa BJ Wholesale Club, isang membership-based retail store. Dinaluhan niya ang training pero sa huling araw ng pagsasanay ay hindi na niya ito pinasukan. Para sa kanya, siya ay isang professional na nagtrabaho sa bangko ng 13 years at ang pagtatrabaho sa isang tindahan na may minimum na pasahod ay magpapababa sa kanyang pagkatao. Noong Nobyembre ay nabalitaan ni Carmela na namatay ang kanyang kuya. Ngunit dito ay malubha na ang depresyon ni Carmela. Nagkukulong na lang siya sa kwarto at hindi naliligo ng ilang araw. Noong ang uuwi na sila sa Pilipinas para dumalo sa libing ng kanyang kuya, ay ayaw niyang sumama kahit na anong pilit nila, kaya't nasayang lang ang nabiling tiket. I'm supposed to go home to my country last week because my brother died. And everything was arranged, but then there's that thing again, like I couldn't leave. Mm-hmm. My husband had the ticket and everything. But like, I feel like I need to go home, but I want to be with my family. Noong November 29, 2010 ay napagplanuhan ng pamilya na mamasyal at kumain sa Tyson's Corner Mall. Sabay-sabay na pumunta ang mag-asawang Carmela at Leandro kasama ang dalawa nilang anak na sina Kathleen at David at ang anak ni Kathleen na si Angeline doon. Masaya ang buong mag-anak na kumain at umikot sa mall. Sumakay pa si Angeline sa maliit na tren na umiikot sa loob ng mall. Ngunit mapapansing tahimik lamang si Carmela ng mga oras na iyon. Pero hindi naman ito bago sa kanila dahil madalas siyang ganito at alam nilang siya ay may sakit na depresyon. Nung pauwi na ang mag-anak bandang 7:20 ng gabi, umakyat sila sa ika-4 na palapag ng mall para dumaan sa isang tulay na dumudugtong sa mall at sa parking lot building. Pinauna ni Carmela ang kanyang pamilya habang buhat niya si Angeline at pagdating sa gitna ng tulay ay agad niyang hinulog sa kalsada ang bata. Naunang tumama ang ulo ng 2 taong gulang na bata sa semento. Nagulantang ang lahat, lalo na si Kathleen. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ng kanyang ina. Pagtingin niya sa baba ay nakahandusay ang kanyang anak sa kalsada, samantalang nung tumingin siya sa kanyang ina ay nakatitig lang ito sa kanila at walang makikitang kahit na anong ekspresyon. Agad na tumakbo sila pababa at makalipas ang ilang minuto ay dinala si Angeline sa ospital. Dito na inaresto si Carmela at dinala sa pulisya para sa isang interogasyon. It's very tragic. I mean, it's atrocious, and I don't know who does that. We don't know why people do what they do, but these things do happen. Unfortunately, it's not the nicer side of life. Neighbors say she took care of the child during the day. A good grandmother. She was happy. She was proud of that baby. That was her only granddaughter. Yeah, I can't picture her doing Family that. and friends gather at the child's home, refusing to talk. Lynn Crayer and her husband, who were walking in the neighborhood, have grandchildren too. When I heard it this morning, tears just ran down my eyes. What did a 2-year-old do to deserve this? I don't know. You don't. With no reason, no rationale at all as far as anybody's heard. To be coming back from a shopping trip, possibly for the holidays, and have something like this happen, it's inconceivable. Naglabas ng saloobin si Carmela noong tinanong siya ng pulis tungkol sa nangyari. Sabi niya ay nawala siya sa sarili at naitapon niya ang bata dala ng kanyang galit sa ama nito. Idinagdag niya na hindi rin niya nainom ang kanyang gamot kaya niya ito nagawa. Sa buong oras na kinakausap siya ng mga pulis ay hindi man lang niya kinamusta ang kalagayan ng kanyang apo. Namatay si Angeline sa ospital bandang 4:00 ng umaga dahil sa natamong mga sugat sa ulo. Ano ang nagtulak kay Carmela na gawin niyon? Una sabi niya ay nagalit siya dahil hindi siya pinapansin ng kanyang pamilya. Habang nasa food court ay nag-usap daw ang kanyang asawa at mga anak sa pamamagitan ng pagsenyas at hindi siya sinasali dito.
Pero ang talagang nag-trigger daw para patayin ang kanyang apo ay nang tumawag si James kay Kathleen. Hindi kasama si James noong namasyal sila dahil ito ay nasa trabaho. Kaya't nung tumawag ito ay pakiramdam ni Carmela ay nanghihimasok na naman ito sa kanilang family bonding time. Dito bumulusok ang kanyang dati ng galit dahil sa kanyang isipan ay sinira nito mga pangarap niya para kay Kathleen. Sa kanyang isipan, kinuha ni James ang kanyang anak kaya't kukunin din niya ang anak nito na si Angeline sa kanya. Nakakalungkot pakinggan ang mga sinasabi ni Carmela sa mga pulis dahil napakababaw ng kanyang dahilan para gawin ang isang karumal-dumal na krimen. Mabuti sana kung hindi naging maayos ang pagsasama nila Kathleen at James, bagkus naging maayos at masaya ang kanilang nabuong munting pamilya na hindi nakita ni Carmela dahil nabulag siya sa kanyang obsesyon sa pagiging perpekto sa buhay. Sabi niya ay unang boyfriend pa lamang ni Kathleen si James. Hindi daw nabigyan ng pagkakataon ng kanyang anak na makakilala pa ng ibang lalaki. Pinagselosan din ni Carmela ang atensyon na binibigay ng anak na si Kathleen sa asawa. At hindi lang yun, pinagselosan din niya si Angeline dahil lahat daw ng atensyon ay nasa bata na, wala nang natira para sa kanya. Nakikita din daw niya si James kay Angeline. Sa buong interogasyon si Carmela ay kalmado lang na kadalasang walang kibo. Paminsan-minsan ay kinakalikot ang kanyang mga kamay at minsan ay nagpupunas ng luha habang inilarawan kung paano siya hinihikayat ng kanyang asawa na uminom ng kanyang gamot. Ang susunod na eksena ay ang police interrogation ni Carmela. Yes, thank you. Hey, you want to stand up and stretch for a minute? Oh, yes. Thirsty? Want some water or anything? Would you like water or soda or what? This one. Okay, be right back. Anything to eat? No, we just eat. Okay, be right back. Oh, before, like when I get depressed, I Right. stay home. And I don't want to go out. So is that kind of like a defense mechanism for you? When you're depressed, you want to stay home? And Yes, it's easier to deal with your depression at home? yes, by myself. Okay. You kind of shut everybody else out? Yep, I don't talk to nobody. I lost my mind. You lost your mind, okay. And when you say you lost your mind, what do you mean by that? I did that terrible thing. Okay. What did you do that was terrible? I dropped the baby. Everybody was like having, they're like, you know, my husband, my son, my daughter, they're like, they have their own thing. Like I'm not included. Right. So were you mad about that? In a way. You Okay. know, I'm not included. Right. So you weren't included in the conversations, or you weren't included Like in... they have their secret whatever. The way they look at each other. Right. I never liked James. Because it was the first boyfriend. And I felt like my daughter didn't have a chance to explore. And then she got pregnant second year in college. I felt like, you know, she's with me. And it's like, even if she's with us, James is always like in the picture. Are you jealous of her and James' relationship? Honestly? Mhm. Yes. And what aspect of the relationship are you jealous of? Like he took her from me too early. Were you mad at Angeline as well? In a way, yes, because everybody loves her. My husband feel like she loves her more than me. Mm-hmm. David, my daughter is like, there's no more love for me. Right. Is James a good guy, or does he treat her right? He's really a good guy. I just feel like my daughter got robbed of things. Right.
And I'm still dwelling on that Okay. up to now. Ikinulong si Carmela at kinasuhan ng murder, pero naghain siya ng not guilty plea dahil sa insanity. Noong September 2011, nagsimula ang pagliliti sa kaso. Maraming iprinisintang mga saksi sa bawat panig at isa na rito si James Ogdok, ang lalaking kinamumuhian ni Carmela. Inilarawan niya ang kanyang anak na babae na namatay sa ospital, mga 9 na oras matapos itong ihagis mula sa tulay. Humihikbi siya habang inaalala ang mga huling oras ni Angeline. Umiyak din ang ilang mga hurado sa testimonya ni James. Ikinuwento din niya na hindi naman naging bayolente at pisikal sa kanya si Carmela, pero halatang ayaw sa kanya nito at madalas na hindi ito kinakausap. Pero lagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang biyanan na alagaan si Kathleen. Nagsalita din si Kathleen sa korte. Makikita dito ang galit niya sa kanyang ina dahil ni minsan ay hindi niya ito tinawag na nanay, kundi the defendant o ang nasasakdal. Hindi daw niya nakita ang mismong paghulog ng kanyang ina sa anak. Agad siyang tumakbo upang kunin ng anak at nang hawak na niya ito ay tumingala siya at nakita niya si Carmela na nakatitig lamang sa kanila na parang nakatingin sa kawalan. Naalala din ni Kathleen na noong 21st birthday niya ay binigyan siya ng card ng kanyang ina at nakasaad dito na pakiramdam ko ay labis mo akong pinagtaksilan at binigo dahil sa iyong pagbubuntis. Habang nagkikwento si Kathleen ay nakaupo lamang si Carmela na nakayuko ang ulo. Sa panig ng depensa ay nagsalita ang asawa ni Carmela. Inilarawan ni Leandro ang ilang taong pagdurusa ng kanyang asawa dahil sa depresyon. Sabi niya na lumala ang kalagayan ni Carmela sa mga nagdaang buwan bago namatay si Angeline. Kabilang na dito ang 2 pagtatangka ng pagpapakamatay nito. Pagkatapos ng ikalawang pagtatangka kung saan nagmaneho si Carmela pababa ng isang matarik na kalsada sa bundok ng Shenandoah, si Carmela ay na-confine ng ilang araw sa isang psychiatric hospital sa Winchester. Ngunit sinabi ni Leandro na hindi siya nakatanggap ng rekomendasyon na ang kanyang asawa ay dapat maospital ng mahabang panahon at sa halip ay inirekomenda siya sa outpatient therapy. Idinagdag pa ni Leandro na madalas aabutin pa ang kanyang misis ng ilang oras upang tumugon sa mga tanong o gumawa ng mga simpleng desisyon. At minsan nagiging hysterical kapag aalis na siya para magtrabaho dahil ayaw ni Carmela mapag-isa. May pagkakataong itinatago niya ang susi ng kotse o kaya naman pagbabantaan siya ng kutsilyo habang sinusubukang umalis ng bahay. Nagsalita din ang ibang kamag-anak at kakilala ni Carmela. Nabigla sila sa nangyari dahil nakita nila kung gaano kamahal at inalagaan ni Carmela si Angeline. Ang tawag pa nga ni Carmela sa bata ay my lovey. Ang pinsan ni Carmela na si Olga ay nagpatunay na ipinagmamalaki pa ni Carmela si Angeline sa iba at sinasabing napakagandang bata nito at adorable. Habang pinapakita sa mga jurors ang video ng nangyari mismo sa Tyson Center Mall, ay walang makikita na reaksyon galing kay Carmela. Pero ang mga kamag-anak ng bata ay naging emosyonal. Ayon sa mga psychiatrist na tumingin sa kanya ay siya ay may borderline personality disorder at alam niya kung ano ang tama sa mali. Naniniwala sila na ang depression ay hindi magtutulak sa isang tao para pumatay. Ang ginawa niya ay isang desisyon na kanyang pinili para lamang makapaghiganti dahil hindi lang nasunod ang kanyang gustong mangyari sa buhay ng anak. Ipinakita ni Carmela dito na isa siyang makasariling babae na itinuturing na mas mahalaga ang kanyang damdamin kesa sino man. Sabi naman ng depensa na hindi niya piniling gawin ito. Magulo ang kanyang isipan at hindi niya makontrol kung ano man ang kanyang gagawin dahil may sakit siya sa pag-iisip. Nakadagdag pa ang kanyang problemang pinansyal at kawalan ng trabaho na nagpabigat lalo sa kanyang nararamdaman. Noong October 2011 ay napatunayang nagkasala ang 50 years old na si Carmela at inirekomenda ng mga hurado na siya ay makulong ng hindi bababa sa 35 years. Noong January 2012 binigyan ng pagkakataon si Carmela na magsalita. Humingi ito ng tawad kay James at Kathleen at humingi siya ng tawad sa kanyang asawa, ina, kapatid na lalaki at kapatid na babae. Natapos ito sa isang pagsusumamo habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Her
Their attorneys then asked the judge to dismiss the guilty verdict and send their client to a mental facility instead of jail. Her mental illness is the only reason, the only explanation for what happened. But Judge Bruce White upheld the jury's recommendation of 35 years behind bars. Matapos ang kanyang paghingi ng tawad, sinintensyahan siya ni Judge Bruce White ng guilty at parusang 35 years na pagkakakulong. Ang pinakamahabang sintensya na kayang ibigay ng judge base sa batas sa Virginia. Sabi ng hukom kay Carmela na ang gawin ng isang lola sa kanyang apo ang gaya sa ginawa niya ay kailanman hindi maiintindihan. Idinagdag pa niya na naniniwala siyang alam ni Carmela ang ginagawa niya nung ihulog niya ang bata sa tulay. At sabihing may sakit siya sa pag-iisip at depressed kaya't wala siyang pananagutan ay hindi katanggap-tanggap. It's just been a real nightmare, to be honest with you. Commonwealth's attorney Ray Morrow says baby Angelin's parents, James and Kat Ogdock, are grateful that justice has been served. I don't think anybody's happy. I mean, there's no winners here today. Isa na namang Tagalog true crime story ang inyong natunghayan. Sana po ay may natutunan kayo sa mga pangyayaring aking ibinahagi. Naniniwala ba kayo na hindi niya alam ang kanyang ginawang pagpatay dahil sa sakit sa pag-iisip? O dala ito ng kanyang pagiging makasarili at pagkamuhi sa kanyang manugang na wala namang ginawang masama sa kanya? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin tungkol sa kasong ito. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.